priority. Mga anak, huwag naman sana kayong magalit. Total din lang, sila mas pinahahalagahan nyo. Pues sila na lang ang gawin yung pamilya. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong hindi kumpleto ang araw kung walang natutulungan. Bakit kaya sila nakagagawa ng ganon? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Tisha sa ating dunang sa kanyang panahon. Lola Tisha, tapos na po ako maglinis ng karinderya nyo. Naitabi ko na rin po yung mga wrapper ng sabong panlaba at pampaligo na sinabi nyo iayos ko po. Ay, salamat, Laika, ha? Ay, magmerienda ka muna. Ay, wag na po. Sa bahay na lang. Uuwi ka na ba? Opo. Gusto ko po kasi malaman kung ano na po yung pakiramdam ni Itay. Ay, bakit? May sakit ba si Rico? Opo. Hindi nga po siya nakapamasada ng tricycle. Ay, ganun ba? Sandali, ha? Ibabalot ko tong merienda mo. Dadagdagan ko rin yon para makakain kayo mag-ama. Ay, salamat po, Lola Tisha. Ibibigay ko rin sa iyo yung natira pa namin lutong ulam na may maiulam kayo mamayang hapunan. Uy, Kuya Arnel, ang aga mo yatang umuwi. May pag-aaralan kasi ako, Tina. Ha? Kaya hindi na ako nag-overtime. Pag-aaralan? Ano yun? Yung business na gusto kong itayo, O, alis ka na sa trabaho mo? hindi pa naman ngayon. Aalis ako pag maunlad na ang business ko. Kaya nga paghahandaan ko mabuti ang pagpasok sa pagninegosyo. Si Inay, nasan? Sinamahan si Joel na maghanap ng tulong para sa asawa niyang kailangang operahan. Si Inay talaga, oh. Pinapago niya ang sarili niya sa walang kabuluhang gawain, eh. Hindi naman niya mapakikinabangan yun, eh. Ewan ko ba doon? Tinutulungan na nga niya si Laika eh. Tumutulong pa sa iba. Baka lumagpas na siya sa langit niyan. Salamat po sa pagsama niyo sa akin, Aling Tisha. Dahil sa ginawa niyo, kahit papano, nabawasan ang problema ko. O, ikaw, oo. Huwag mo alalahanin yun. Paglilingkod ko sa Diyos ang ginagawa ko. Hiyang-hiya po ako sa inyo. Matanda na kayo, pero kayo pang nagpapalakas ng loob ko. Aba, hindi naman masamang mahiya ang tao. Basta huwag lang labis. Dahil pag labis na, aba hindi na mabuti yun. Makahadlang na yon sa kanyang paggawa. Tulad ng nangyari sa'yo. Kailangan mo ng tulong, pero nahihiya ka. Kaya wala ka magawa. Oo nga po. Simula ngayon, ilagay mo sa lugar ang pagkahiya mo. Aba, ikahiya mo kung masama ang ginagawa mo. Kung hindi naman masama, o hindi wala kang dapat ikahiya. Nakikita kong hindi ka naman tamad. Kaya kung mahirap ka man ngayon, ba, hindi mo kasalanan yun. Salamat po sa pangunawa, Aling Tisha. O sige na, pumasok ka na sa bahay nyo. At yak na hinihintay ka na ng asawa mo. Hayaan mo, pag may naisip pa akong maaari natin lapitan, sasabihin ko sa'yo. Oh, panay ang lagay niyo ng mga pampahid na langis sa binti at balakang niyo ngayon, ha? Kasi naman, imbis na magpahinga kayo, nagpresenta pa kayong samahan si Joel. Tuloy, ayan, masakit ang binti at balakang niyo. Mawawala din naman ito, anak. Ba't kasi pinahihirapan niyo yung sarili niyo? Hayaan niyo na lang sila sa problema nila. Kawawa naman sila. Nawalan nga ng trabaho si Joel. Kailangan pang maoperahan at magamot yung dibdib ng asawa niya. Naku, hindi naman kay gobyerno para tumulong palagi. Medyo nakaaangat nga lang tayo dahil may malakas kayong karinderya at may stable job kami. Pero hindi pa rin ho yun sapat para itulong nyo lagi. Kayo naman, oo.
Hindi naman kabuhayan natin ang itinutulong ko Ang kaalaman ko ang ibinabahagi ko. At masaya ako sa ginagawa ko. Kung magkakaroon nga lang ako ng malaking halaga, abay talagang tutulungan ko sila. Nay, Dahil alam ko malulugod ang Diyos kung gagawin ko yun. Tay, sabi po ng doktor, kailangan daw pong maoperahan kayo sa prostate. Kung hindi raw, baka pumamatay kayo. Narinig ko naman lahat na sinabi niya, Laika. Ano pong gagawin natin, Tay? Umuwi na lang tayo. Bababaon lang tayo sa utang dito sa ospital. Pero paano po kayo gagaling sa bahay? Ay, Tay, ayoko po mawala kayo. Anak. Kayo na lang po natitira sa akin. Talaga, inay? Nanalo kayo ng 1,000,000? Oo, Tina! Dahil yan sa mga ipinadala kong wrapper ng sabong panlaba at pampaligo sa isang istasyon na radyo. Naku, marami na kayong pera! Ay, naku, salamat sa Diyos. O, isasamahan ko kayong kunin yung premyo nyo. kung alam lang namin ni Tina na ipamimigay nyo lang ang perang yun, hindi na sana namin kayo sinamahan kunin yun. Arnel, hindi ko naman ibinamigay lahat. Binigyan ko lang sila ng tulong para malutas ang problema nila at makabangon. Wala namang masama doon na. Kami ang mga anak nyo. Kami lang ang dapat nyong priority. Mga anak, huwag naman sana kayong magalit. Tutal din lang, sila mas pinahahalagahan nyo, pues sila na lang ang gawin yung pamilya. Ay, kuya! Hintayin mo ako! Sasama ka sa'yo! Hoy! Huwag kayo umalis! Huwag niyo akong iwan! Lola Tisha? Maraming salamat, Laika. Pinasyalan mo ako. Oh, kumusta na si Rico? Maayos na po si Itay. Nakauwi na po siya sa bahay. Salamat po uli sa inyo, Lola. Ang buti niyo po talaga. Masaya ako para sa inyo. Pero, sabi po ng mga kapitbahay natin, iniwan daw po kayo ng mga anak ninyo dahil sa amin ng mga tinulungan niyo. Laika, minasama nila yung ginawa ko. Hindi nila ako naunawaan. Sila po bang dahilan? Kaya kayo may sakit ngayon? Laika, Hayaan niyo po. Hahanapin ko po sila. At ipaliliwanag ko po na hindi po sila dapat magalit sa inyo. Buti pinayagan ako mag-half day. Uuwi na lang ako doon sa tinutuluyan namin ni Kuya. Wala akong gana magtrabaho. Ate Tina. Laika? Ba't nandito ka? Malayo na to sa atin ah. Talaga pong hinanap ko kayo. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit niyo naman po iniwan si Lola Tisha? Kawawa naman po siya. May sakit po siya ngayon eh. Nalulungkot po. Kasalanan niya. Hindi naman po kayo dapat magalit sa kanya. Dapat nga po, ipagmalaki niyo siya eh. Kasi napakabait po niya. Sabi po ni Itay, mapalad kayo sa pagkakaroon ng nanay na tulad ni Lola Tisha. Ano? Lagi ko nga po siyang pinipipray kay God.
natulungan at ingatan. Kasi biyaya po siya sa amin ni God. Bakit po kayo iniiwan niyo ang biyaya sa inyo ng Diyos? Sana po balikan niyo na po siya. Mahal na mahal po niya kayo. Rico, Joel, ano ginagawa niyo rito sa tinutuluyan namin? Paano niyo ito nalaman? Hinanap namin. Nagtanong-tanong kami hanggang sa malaman namin ito. Kung hihingi kayo ng tulong sa akin, wala akong pera. Wala akong may tutulong sa inyo. Arnel, Si Inay ang puntahan niyo. nagkakamali ka. Hindi yun ang pakay namin. Gusto lang namin sabihin na hindi nyo dapat iniwan ang nanay nyo. Napakabuti niya. At mapalad kayo sa pagkakaroon ng inang katulad ni Aling Tisha. Hindi niya kami pinahalagaan. Mahalaga kayo sa kanya. Tumutulong siya sa kapwa. Dahil gusto niyang malugod sa kanya ang Diyos. Yun ang madalas niyang sabihin sa amin. Ano? Nalulungkot nga kami na dahil sa amin, nagalit kayo sa kanya. Pero, Arnel, maniwala ka. Hindi niyo kami karibal. Gusto lang niyang bigyan ng kaluguran ang lumalang sa atin. Sana balikan niyo siya, Arnel. May sakit si Aling Tisha at kailangan niya kayo. Alagaan niyo siya. Ginagawa namin yun dahil napalapit na siya sa amin at may utang na loob kami sa kanya. Oh, Kayo, di ba ninyo utang sa kanya ang buhay ninyo? Rico, Dahil lang ba sa salapi, kalilimutan niyo na ang inyong magulang? Arnel, uhulugan namin ang perang ibinigay niyo sa amin. Balikan niyo lang siya. Hindi nyo na kailangan gawin yon. oh, Babalikan namin si Inay. Tina, Oo, kuya. Babalik na ako kay Inay. Dahil naliwanagan na ako. At hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala pa rin ang mga anak ko. Nagalit na talaga sila ng gusto sa akin. Inay? Tina! Tina! Anak! Anak! narito rin po ako, Inay. Salamat, nagbalik kayo, mga anak. Patawad, Inay. Sa ginawa namin. Inay, namulat na po kami sa aming pagkakamali. Mga anak ko. Mula ngayon, makakasama niyo na kami sa pagbibigay kaluguran sa Diyos. Hindi niya hahayaang malunod sa hapis ang sa kanya'y nagbibigay lugod. Siya'y aaliwin at papagtatagumpayin ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsigalab: Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Mong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz.
sa kanyang panahon. Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap na empleyado. Nagbabawas pa nga raw sila eh. Alam mo, minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming mga negosyo ang nagsara dahil sa pandemya. Maraming tao rin ang nawala ng pag-asa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Venice sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, Oh, anak, dumating ka na pala. Ang aga mo ah. Gusto mo bang magmerienda? Nay, Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa sa trabaho mo? O kaya sa daan? wala na akong trabaho. Ha? Abi, bakit? Magsasara na yung pinapasukan ko. Lugi daw po sila ng malaki dahil sa pandemic. Ay, ganun ba? Sa bagay, marami talagang negosyo ang nagsara dahil nga sa pandemya. Mas malalaki pa nga kaysa sa kumpanyang pinapasukan mo. Pagka-graduate ko po, doon na ako nagtrabaho. Nay, napamahal na sa akin ang trabaho ko doon. Ang problema ko pa, paano ko mababayaran ngayon ng kotse ko at ang bahay natin? Paano na? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Makahanap ka rin ng bagong trabaho. Nela, bakit hindi natin nakasabay maghapunan si Venice? Ayun, nalulungkot. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin magbunga ang paghahanap niya ng trabaho. No, hindi lang naman siyang nawala ng trabaho at nahihirapan. Marami. Ay, oo nga, Pepe. Kaya lang nag-aalala ang ating anak sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa mga kailangan niyang bayaran. Oo nga naman. Ilang buwan na rin siyang walang kita. At malamang, paubos na rin yung ipon niya. Iniisip ko nga, Pepe, kung paano ba natin siya matutulungan? May naisip akong paraan. Talaga? Oh, ano yun? Magtinda tayo ng mga prutas sa harap ng bahay natin. Magluto rin tayo ng ulam. Oo nga, no. Kaya pa naman natin gawin yun. Para hindi na problemahin ni Venice ang gastos dito sa bahay. Venice, sabi ko na sa'yo, pakasal na tayo. Para mawalan ka na ng problema. At paano naman ako mawawala ng problema pag nakasal na tayo? Ako na magbabayad ng lahat ng bayarin mo. O, di wala ka ng problema. Charles, alam mo hindi pa ako handang mag-asawa. Pero mahal mo naman ako, di ba? Pambihira ka naman. Hindi tayo tatagal na 3 years kung hindi kita mahal. Oh, ganun naman pala eh. Di pumayag ka na. Pero hindi pag-aasawa ang solusyon sa mga problema ko. Ang babaw naman kung magpapakasal ako sa'yo para lang may managot sa mga utang ko. Venice, Ang gusto ko trabaho. Trabaho, Charles. sige. Di na kita pipilitin kung talagang ayaw mo pa. Pasensya ka na. At huwag ka sanang magalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. At siya nga pala, may ibabalita ako sa'yo. Ang pamilya ni na Cheryl, bumalik na dito sa lugar natin.
salamat sa pagdalaw mo, ha, Venice. Talagang agad po ako dumalaw dito. Nang malaman ko po kay Charles na nagbalik na kayo dito sa lugar natin. Mabuti naman, hindi mo ako nakalimutan. Kahit maraming taon na tayo hindi nagkikita. Oh, bakit ko naman makakalimutan ang high school classmate ko? Ay, kumusta ka na ngayon, ha, Inga? Heto po. Jobless because of this pandemic. Ay, nako. Talagang iyang pandemya, oo. Nagsara po kasi yung pinapasukan ko eh. Nalugi po dahil sa pandemic. Oo, nag-try ka na bang mag-apply sa iba? Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap ng empleyado eh. Nagbabawas pa nga raw sila. Minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Pambihira ka. Bakit naman? Dami ko kasing problema eh. Pati nga sina inay na hindi ko na pinagtrabaho, nagtitinda na ngayon sa harap ng bahay namin. Para lang matulungan ako kahit papano. Uy, hindi naman mabigat yung problema mo. Kaya dapat, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw, wala kang problema. Mayaman kasi kayo eh. Hindi tulad ko, mahirap at may kargo mga magulang. Alam mo, dahil sa tagal ko walang trabaho, bus na yung ipon ko. Hindi problema yun. Di ba, Daddy? Aba, oo naman, alang. Siya nga pala, Venice. Bakit hindi mo subuking mag-online business? Oh. Po, wala na po ako may pupuhunan sa ganyan, Tito Sandro. Bay, ako ang bahala sa iyo, Ian. Bibigyan kita ng mga produkto, ha? At tuturuan din kita kung paano ibebenta mga yun. Nasaan ikaw mo si Venice? Ay, busy sa pag-aayos ng mga herbal products na order sa kanya. Papadeliver daw niya mga iyon. Ba, mukhang malakas na ang online business ng anak natin. Tama ka, Pepe. Abay, nakakabayad na siya ngayon sa mga obligasyon niya. Kaya pala, masaya na siya uli. Gusto nga niya eh. Tumigil na raw tayo sa pagtitinda. Huwag naman. Talilibang din kasi yung may trabaho tayo. Yun din naman ang sabi ko sa kanya. Kumikita pa tayo. Oo. Hindi naman siya nagpilit. Basta ang sabi niya, ingatan lang daw natin ang mga sarili natin. Alam mo, natutuwa ako sa sipag ng kaibigan mo, anak. Aba, ilang buwan pa lang siyang nagbebenta ng mga produkto natin, ha? Pero ang laki na ng kanyang benta, ha? Kaya nga eh. Pero masaya ako sa kanya, Daddy. Aba, oo. At saka alam niyo, sabi pa niya, mas malaki pa raw yung kita niya ngayon kaysa sa sahod niya sa dati niyang trabaho. O, di nakabuti ang pag-uwi mo rito sa probinsya, ha, anak? Kaya nga po, masaya ako. Oy, salamat. Kahit sa mga huling panahon ko, may natulungan ako. Oh, anak, ang saya ng usapan natin kanina pagkatapos. Pero teka, hanggang ngayon ba hindi pa rin niya alam? Oo po. Tsaka na lang natin sabihin sa kanya kapag... Anak, bakit? Daddy. Masakit na naman ba? Yes. Aray. Relax na. Dadalhin kita sa ospital. Ang galing mo, Venice. Ang laki na pala ng kita mo dyan sa online business mo. Tuwan-tuwa nga ako eh. At nagpapasalamat ako dahil umuwi dito si Cheryl. Nalutas na yung mga problema ko. Nagkaroon pa ako ng trabaho, mas malaki ang kita. Talo mo pa nga ako ngayon eh. Alam mo, bakit hindi mo subukang gawin itong sideline? Then, pag stable ka na dito, di tsaka ka mag-resign sa trabaho mo. Very good idea. Pero, turuan mo ako. Sure, ikaw pa. Malakas ka sa akin. Sasabihin ko rin ito kay Cheryl pagpunta ko sa kanila bukas. Malayo ang bahay nila dito ah. Ba't hindi mo na lang tawagan ngayon? Ilang araw na nga ako tumatawag sa kanya eh. Pero ayaw mag-ring ang cellphone niya. Tataka nga ako eh. Dahil pati mga text ko, hindi niya sinasagot. So naisip ko, puntahan na lang siya bukas sa kanila.
Venice, Pumasyal po ako dito, kasi po, ilang araw ko na tinatawagan at tinitext si Cheryl. Pero ni wala po siyang sagot. May sakit po ba siya? Bakit po? Hindi kayo makasagot, Tito Sandro. matagal na siyang may sakit. Ano pong sakit? Brain cancer. May cancer siya sa utak. Oh, Diyos ko. At may taning lang ang buhay ng aking alaga. Si Cheryl. Ang kaibigan ko. Venice, salamat. Nagkita pa tayo. Cheryl, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? At may taning na ang buhay mo. Dahil ayokong maawa ka sa akin. At lalong panghinaan ng loob. Cheryl. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na magaan lang ang problema mo? Siguro ngayon, naunawaan mo na kung bakit ko nasabi yun. Dahil ako, buhay ko mismo ang problema ko. Gusto kong gumaling ka. Gusto kong makasama ka pa. Huwag ka nang umiyak. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Tanggap na rin yun ni Daddy. At saka, makakasama mo pa rin naman ako sa pamamagitan ng mga itinuro ko sa'yo. Venice. Bakit? Masakit na naman ang ulo ko. Ay, taga, tatawagin kong doktor. Huwag na. Huwag mo kalilimutan, ha? Lahat ng problema may katapat na solusyon. Magtiyaga ka lang hanapin yun. Oo, Cheryl. Oo, kaibigan ko. Anak, nakaalis na lahat ang mga nakipaglibing kay Cheryl. Tayo na lamang natitira dito at ang kanyang daddy. Sandali na lang po, Nay. Itay. Gusto ko pang makasama ang kaibigan ko. Kahit ilang minuto na lang. Nakita mo kung gaano siyang katatag, di ba? Ako po, Nay. Akala ko wala siyang problema nang magkita kami. Yung pala, mas mabigat pa sa problema ko dinadala niya. Dahil may taning na ang buhay niya. Pero sinikap pa rin niyang makatulong sa iyo sa kabila ng kanyang kalagayan. Opo, Itay. At ipinangangako ko, hindi ko sasayangin ang kanyang pagtulong. Mananatiling inspirasyon ko ang mga payo niya sa akin. Kung minsan higit na matatag ang mga mahina ang katawan at may karamdaman, sila ay mabuting huwaran at ang kanilang mga gawa ay hindi malilimutan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, June Legaspi, Lionel Benamin at si Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Butia.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May mga kabataang laging matigas ang ulo dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Ganito ang naging karanasan ni Malu sa ating tulang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang, Balu? It's almost 1 a.m. Sabi ni Manang Biring, wala naman kayong overtime sa office. Daddy, gumimik lang kami ng mga friends ko. Lagi ka na lang ganyan. Gumigimik kahit may pasok sa trabaho kinabukasan. Hindi mo ba naisip na masamang lagi ka nagpupuyat? Isa pa, baka mapabayaan mong trabaho mo dahil dyan sa ginagawa mo. Daddy, andok na ako eh. But, Next time ka na lang mag-sermon, okay? Good night. Ay, dumating ka na pala, Sir Manolo. ang alaga nyo, Manang Biring, nasaan? Uwi na ba? Ay, oo, sir, pero umalis uli eh. Sinundo ni Bernie. Sa labas daw sila maghahapunan. Ang lalaking yun na naman palang kasama niya. Sir, nobyo niya na kasi ang Bernie na yun eh. Hindi ko siya gusto para kay Balu. Tingin ko, hindi gagawa ng mabuti para sa anak ko. Yun din ho ang pakiramdam ko, sir. Pero kapag sinabi natin yan sa kanya, tiyak na hindi naman siya makikinig. Baka magalit pa nga. Madigas kasi ang ulo ng batang yan. Akala mo alam na niya ang lahat ng bagay sa buhay. Pero sir, kailangan mo ng ebidensya upang mailayo mo si Malu sa lalaking yon. Nga pala, sir, bakit hindi mo subaybayan ang Bernie na yon? Hi, Malu. Yes, Jimmy? Pwede ba kitang ihatid mamaya? I'm sorry, pero hindi mo na ako maaaring hatid. Ha? Bakit naman? Sinagot ko na si Bernie. Ha? Malu, may asawa na siya. I know. You know, pero tinanggap mo pa rin. Hiwalay na sila. So wala nang problema. Naku, Malu, ano ka ba naman? Iba pa rin yung kaya kang pakasalan. Will you please stop it? Sinabi ko na sa'yo tungkol sa amin dahil ang akala ko magiging sport ka. Pero hindi pala. Okay lang. Malu, Pero hindi mo mapagbabago ang isip ko. So ano? Are you going with me tonight sa Tagaytay? Next time na lang, Bernie. Why? Malu nakapag-book na ako for us. May sakit ang daddy ko. Kaya hindi ako nakapagpaalam. Ayoko na maiwan siya sa ganung kalagayan. Your dad needs a doctor, not you. Kaya pwede mo siyang iwan. Bernie, lumaki akong kapag may sakit, hindi umaalis ang daddy ng bahay. Cancelled ang lahat ng appointment niya. At ako lang ang binabantayan niya. At gusto ko rin gawin yan sa kanya. Lalo na ngayon na may edad na siya. Kailan mo ako pagbibigyan?
mean? I want to be with you sa buong magdamag. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo pa rin nilalayuan ang lalaki yon? Alam mo naman palang may pananagutan na siya. 2 years na silang hiwalay, Daddy. Kaya malaya na si Bernie. That's not enough. Hindi ka pa rin kayang pakasalan. Malu ang gusto ko, yung mapaninindigan ka, yung pakakasalan ka. Daddy naman, kung magsalita kayo, parang hindi kayo nagmahal. Hindi masamang umibig, anak. Kung iyon ay sa tamang tao. Malulayuan mong lalaki yon. Masisira lang ang buhay mo sa kanya. No, Daddy. Mahal ko siya. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Hindi! Sinisiraan mo lang si Bernie, Jimmy, para ikaw ang tanggapin ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo sinabi ko. Kitang-kita ko sila ng babaeng akbay niya. At nang maisakay niya yun doon sa taxi, hinalikan niya sa lips. Sila ni Bernie magkasama. Kapag hindi mo siya kasama... Tama na! Tumigil ka na! Malu, Hindi ako interesado marinig pa yung mga sasabihin mo. hindi ko gustong galitin ka. Pero kailangan malaman mo lahat eh. Niluloko ka lang ng lalaking mahal mo. Sabing tama na! Pareho kayo ng daddy ko. Pwede ba? Iwan mo na ako? Kanina ko pa tinatawagan si Bernie, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Jimmy na bukod sa akin, may iba pa si Bernie. Nababaero siya. Nakaka-stress. Mabuti pa. Tingnan ko lahat ng DVD ni Daddy. Baka meron doon na pwede kong paglibangan panoorin. Wala naman dito sa bahay ngayon si Daddy. Eto na ako sa DVD rack. Dami naman. Iisa-isa yung kong tingnan. Puro naman hindi ko type. Itong isang ton. Ano kaya to? Ano to? Mommy's video? Video ito ni Mommy? Parang hindi ko pa ito alam Panunoorin ko nga. Ayan na. Nailagay ko na. I-open ko na. Si Mommy nga. At ang picture nakalagay sa video for 2022. Kung ganun, naisip niya ng panahong ito noon pang may sakit siya. Hello, anak. Malamang graduate ka na ng college kapag napanood mo ito. Pasensya na ha. Wala ako sa graduation mo. Talagang hanggang dito na lang ang buhay ko. Mami, Naniniwala ako. Napalaki kang mabuti ng iyong daddy. Dahil isa siyang mabuting ama at asawa. you're right, Mommy. Hindi na nga po nag-asawa pa si Daddy. Siguro ang ganda-ganda mo, lalo ngayon. At marami kang manliligaw. May gusto lang akong sabihin sa iyo, anak. Ingatan mo ang sarili mo para malinis mo itong maihandog sa iyong magiging asawa. Tulad ng ginawa ko sa daddy mo. Mami, Kung mahal ka naman ng lalaki, rerespetuhin ka niya. Na, sumasakit na naman ang ulo ko, anak. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag kang iibig sa may asawa
Huwag kang makipagrelasyon sa ganong lalaki. Huwag mong tapakan ang kapwa mo. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng para sa'yo. Mangyayari yun. Maniwala ka. O sige na, anak. Hirap na ako. Tandaan mo. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mami. Mahal na mahal din kita. Sabi mo nung huli tayong mag-usap, ngayon mo ako pagbibigyan. Ba't dito ka nagyaya sa park? May mahalaga tayong pag-uusapan, Bernie. We can talk about it in a motel. I'm sorry, Bernie. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. What? Malu, you said you love me. And you promised Tinatapos ko ng lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Malu. Nakinig ka rin pala sa daddy mo. No. Hindi si Daddy ang nakapagpabago ng isip ko. Si Mami. Patay na siya, di ba? Sabi mo, 2 years old ka lang nang mamatay siya. Tama. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng video message para sa akin. Para daw mapanood ko habang lumalaki ako. Napanood ko lahat yun. At alam mo, isa doon ang naisasabing ingatan ko ang pagkababae ko. Na huwag akong iibig sa may asawa. Naisip yun ni Mami. Kahit malubhan ang sakit niya. At napakabata ko pa noon. Siguro, talagang niloob ng Diyos na sabihin niya yon. Para pagdating ng ganitong panahon, mailigtas ako sa kapahamakan. Malu, Kalimutan mo na ako, Bernie. At magbagong buhay ka na rin. Malu, anak, may sakit ka ba? O kaya may problema ka? Wala po. Lahat ng sinabi niyo, Dad. Bakit niyo naman po naitanong? Kasi ilang araw na namin napapansin na lagi kang maaga kung umuwi. Yun po ba? Hindi na po ako sumasama sa mga kaibigan ko na madalas gumimik. Ha? So, mas nakakatulog na po ako ng maayos ngayon. Good. At nakipag-break na po ako kay Bernie, Daddy. Talaga? Yes. Oh, Natauhan ako. Tama kayo, Dad. Ako nga ang talo. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon ko sa kanya. At ayoko pong masayang mga ginawa ni Mommy para lang mapayuhan ako. nakita mo ang video na ginawa niya bago siya namatay? Yes, Daddy. At nadama ko mula po sa mga video na yon ang pagmamahal niya sa akin. Na kahit hindi nabuo ang pamilya natin dahil wala na siya, ay naibigay pa rin ninyong dalawa sa akin ang buo ninyong pagmamahal. Totoo yun, anak. Isa lang ang hangad namin.
ang mabuting kapalaran para sa iyo. At mangyayari lang yun kung tatahakin mo ang tamang landas ng buhay. Mangyayari na po yun, Daddy. And I'm sorry Oh, sa mga katigasan po ng ulo ko. Masaya ako dahil hinahanap mo na ako ngayon. Manu, tuwing dadalawin kita dito sa inyo, lagi mo na akong pinakikiharapan. Hindi ka nagalit sa akin. Maayos ka naman dumadalaw. Kaya walang dahilan para tarayan kita. May gusto sana akong itanong Ano yun? tungkol sa inyo ni Bernie. Break na kami, Jimmy. Ako ang nakapag-break dahil natauhan na ako sa pagkakamali ko. Mas focused na ako ngayon sa trabaho ko. Salamat. Salamat naman. At salamat din. Kasama ka sa hindi nagsawang magpaalala sa akin. Yun nga lang, hindi ko pa rin matatanggap ang pag-ibig mo ngayon. Dahil kailangan ko pang pagalingin ang puso ko. Naunawaan ko yun. At hihintayin ko ang tamang panahon para sa atin. Naniniwala ako. Darating din yun. Ang makabuluhang alaala ay makatutulong upang magbago ang isang tao. At ito'y magaganap sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi. Ang walang iya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yan, talo ka. Wag! Wag mo gagawin yan! Wala kang laban sa kanila! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan, ang paghahangad na maiganti ang isang kaapihan ay nagtutulak sa isang nilalang sa kapahamakan. Ito po ang naging karanasan ni Calvin sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi dapat ginawa ng kapatid mo yon, Elmer. Hindi dapat. matigas ang ulo ni Calvin. Di siya nakinig sa akin. Sumama pa rin siya sa mga taong labas. Hindi naman siya nakatitiyak na mga sundalo nga ang pumatay sa iyong ama. Mapapahamak lamang siya sa pagsama doon. Wala na ho tayong magagawa, Nay. Nagawa na niya ang gusto niya. Anak, pakiusap. Hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin mo. Ibalik mo siya dito. Ayokong mamatay sa labanan ng bulsa mong kapatid. Pumasok ka din. Salamat, Melba.
pinatuloy mo pa rin ako. Sobrang nag-aalala ako sa'yo, Calvin. Pati sina Aling Lucia at Elmer. Kung saan-saan ka na hinanap ng kuya mo. Hindi na sila dapat maghanap pa. Nag-iwan ako ng sulat doon at sinabi ko kung saan ako pupunta. Ayaw ng nanay mo yung ginawa. At ayoko rin. Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Alam mong napakahalaga niyo sa akin. O kung ganun, bakit mo kami iniwan? Melba, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng nangyari sa tatay ko. O paano mo mabibigyan ng katarungan? Hindi mo nga alam kung sino talagang pumatay kay Mang Adong. Sa pamamagitan ng pag-anib ko sa kilusan, malalaman ko kung sino at makagaganti ako sa kanya. Paano na ako? Paano na mga pangarap natin? Melba, mahal kita. Kaya hindi ko ipagkakait sa'yo ang iyong kalayaan. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo, Calvin? Oo. Kaya nga gusto kong lumigaya ka. Kaya binibigyan kita ng laya. Nahanapin yun sa iba. Yun ang mga sinabi niya, Aling Lucia. Elmer. Ang kapatid ko, dalaso na ng kilusan ang kanyang isipan. Sana sinabi mo, Melba, puntahan niya ako dito. Baka sakaling napigilan mo siya. Sinabi ko po, pero ayaw niya. Nakipag-break na rin siya sa akin. Oh, Diyos ko. Unti-unti na nasisira ang buhay ng aking anak. Sana dumalaw siya rito. Sisikapin ko pa rin mapagbagong isip niya. Kasamang Calvin, maganda kayo, ha? Lalakad tayo bukas ng gabi. Saan ang lakad natin kasamang Momoy? Sa terminal ng bus ni Don Agathon. Ibig mong sabihin, gagawin na natin ang banta mo sa kanya? Banta natin, Calvin. Dahil ang anumang ibanta ko sa kaaway, ay banta rin ng grupo. Tutulungan natin ang leksyon ang mayabang na Don ngayon. Susunugin natin ang isang bus niya para malaman niyang hindi niya tayo maaaring kalabanin. Kasamang Momoy, ang tungkol sa pumatay sa tatay ko. Huwag kang mailip, Calvin. Darating tayo doon. Hanapin din natin ang pumatay sa iyong ama. At kapag nakita natin siya, natural, hindi natin siya titira ng buhay. Dahil ang laban ng isa ay laban ng lahat. Dito na lang muna ako sa labas ng kubol ko magpapalipas ng oras. Hindi ako dalawin ng antok. Naaalala ko si Nainay at Kuya Elmer. At si Melba. Kumusta na kaya sila ngayon? Naaalala ko rin yung matandang nakakita sa amin ng sunugin ng mga kasama kong bus ni Don Agathon. Pinatay siya ni kasamang Momoy. Kawawa naman ang matandang nadamay. Ayoko na. Ayoko na. Boses ni kasamang Nemia yun ah. Galing sa kubul niya. Ako, pagod na pagod ako. Tumigil ka, Saya. Si kasamang Momoy. Mukhang may masama siyang bala kay kasamang Nemia. Pupuntahan ko sila. Kasamang Momoy. Malis ka dyan, kasamang Calvin. Bakit nariyan ka sa... Hayaan mo kami. Huwag kang makialam dito. Kasama kami. Tulungan mo ako. Malis ka na, Calvin! Kasamang Gaston, halika. Halika, samahan mo kung uminom ng alak. Baka magalit si Commander. Hindi niya gagawin yun.
Dahil kanina pa siya lasing. Isa pa, kung kanang kamay niya, ha? O sige nga. Halika na. O ito, mainom na ako ah. Sige lang. Oh. Ano bang iniisip mo kasamang Mumoy? Bukas na natin makukuha ang salaping ibibigay ni Don Agaton. Mamamantikaan na naman ang mga hasang natin. Ayos. Ayos pala eh. Eh, si kasamang Calvin. Ano bang plano mo sa kanya? Well, pa. Patuloy siyang isama sa grupo. Total, di naman niya alam na akong pumatay sa kanyang ama. Dahil tumanggi siyang bigyan tayo ng ani sa kanilang buhay na magagamit natin si Calvin. Mahusay ka talaga kasamang Mumoy. Hindi alam ni Calvin na pinapaasa mo lang siya. Ilom, ilom! Kasamang Nemya. Ikaw pala, kasama Calvin. Nakita ko, nag-iisa ka, kaya lumapit ako. Bakit? Kasama, patawarin mo sana ako, ha. Hindi kita natulungan ng gabing yun. Naunawaan ko. Wala ka naman talagang magagawa kay Mumoy. Malakas siya dito. Baka mapasama ka pa pag pinilit mo akong tulungan. Ano? Ganun ba siya? Bata pa ako, kilala ko na siya. At alam ko ang mga kasamaan niya. Matagal ka naman niyang inaabuso. Oo. Buhay pa ang nobyo kong si Beloy. At ang masakit, siya ang pumatay sa nobyo ko. Ha? Para walang makahadlang sa pang-aabuso niya sa akin. Hindi. Bakit pinapayagan ng ganun dito? Akala ko ba pantay na katarungan meron dito? Yon ang lagi nilang sinasabi sa mga taong inaakit nila. Pero hindi totoo. Tulad mo, isa ka sa mga naakit. Ang hindi mo alam, ginagamit at pinapaasa ka lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, si Momoy din ang pumatay. Dahil ayaw niyang magbigay ng ani sa inyong bukid. Ano? Paano mo nalaman? Narinig kong pag-uusap nila ni Gaston nung isang gabi. Kaya kahit kailan hindi mo makakamit ang katarungan para sa iyong ama. Dahil kasama mo ang mismong kriminal. Ang mulang niya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yung talo ka, Huwag mong gagawin yan. Wala kang laban sa kanila. Napakasakit, Nemya. Ang tatay ko, gusto ko siyang ipaghiganti. May paraan para mangyari yon. Sumama ka sa akin. Anong paraan? Tumakas tayo dito. Sumuko tayo sa pamahalaan para makapagbagong buhay. At sabihin natin ang lahat ng ating nalalaman. Nabigla ako. Pero natutuwa sa iyong pagdating, Calvin. Kuya Elmer, kailangan namin ni Nemya ang tulong niyo, ni Inay. Ipinagbili na namin ang bahay na ito. At ang bukid natin. Sa Maynila na kami maninirahan. Ano ka mo? Nagkakasakit si Inay ng madalas dito. Kaya ang gusto ko, makalimutan niyang lahat. Mabuti nga, inabutan mo kami. Kung nahuli pala kami ng dating, hindi ko na kayo abutan. Iniwan namin kay Melba ang address na tutuluyan namin. Teka, sino nga pala yung kasama mo? Ako si Nemya. Kasama ni Calvin sa Kilusan. Bakit magkasama kayo? Calvin, bakit isinama mo siya? Huwag mo sabihin, siyang kapalit ni Melba. Hindi, kuya.
Wala kaming relasyon. Magkasama kami tumakas sa kilusan upang ganap na makapagbagong buhay. Totoo ba yun, Calvin? Oo, kuya. At kailangan namin ng tulong para makasuko sa pamahalaan. Maligaya ako sa naging pasya mo, anak. Ngayon, makakasama ka namin uli na iyong kapatid. Opo, inay. At patawarin niyo po ako sa aking kapsukan. Hindi ko nga pala dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Dahil lalo lang ako mapapahamak. Salamat. Nagliwanag din ang isip mo. Pero sabi mo, ang momoy na kasama mo ang siyang pumatay sa iyong itay. Yun hong narinig ni Nemya. Na inamin ni Momoy. Pinatay nila si Itay dahil ayaw magbigay ng parte ng ani sa ating bukid. Napakasama nila. Gusto nilang mag-ani sa hindi naman nila hinasikan. Posibleng totoo ang sinabi ni Nemya. Dahil nabanggit sa akin na iyong ama na may mga taong labas nga na humihingi sa kanya ng mga ani. Hindi ko nga lang yun napagtuunan ng pansin dahil sa isang sundalong nakagalit din ng iyong ama. Diyos na ho ang bahalang maningil sa kanilang lahat na may pagkakautang. Salamat, Melba. At pumayag kang magkita tayo. Dahil sa sinabing mo na gusto mo nang magbagong buhay. Totoo yun. Sumuko na nga ako sa pamahalaan. At tinutulungan nila kami ngayon para mabuhay na maayos. Natutuwa akong malaman yun, Calvin. Melba, pwede mo pa kaya akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Calvin? Maaari pa kaya natin buuin ang ating mga pangarap? Oo. Handa akong bigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bubuuin natin muli ang ating mga pangarap. Ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ang mga nananalig sa Kanya'y hindi Niya pababayaan. Sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Umiiyak ka. Kung ganun, may sakit ka nga. Anong sakit mo, ate? Please, huwag mo nang itago pa yun. Handog ng DZRH ang tula sa Kanyang panahon. Paano nga ba dapat na ihanda ng isang tao ang kanyang sarili bago lumisan sa mundo? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Cathy sa ating dunang sa Kanyang panahon. Nay? Tay! Si Cathy po ito. Narito na po ako. Kati! Oh, anak!
dumating ka rin. Oh, sinorpresa mo kami Hindi mo sinabing ngayon ka uuwi. Gusto ko po talaga sorpresahin kayo. Oh. Nay, naku, miss ko na kayo, tay. Ganon din kami, anak. Sabi kami na muli ka makasama. Oo. Sa video call ka lang namin nakikita at nakakausap sa Ngayon loob po. ng 5 taon. Ngayon, tay, magsasawa kayo sa dami ng pagkukwentuhan natin. Ba, anong himala, Trixie? Ang linis na bahay Uy, may pagkain din sa mesa. Talagang nagluto ako para makakain ka na pagdating mo. Naku, salamat naman. Thank you. Sige na, kumain ka na. Sige. Oh, teka, ikaw. Busog pa ako. Ha? Magpapahinga lang muna ako. Tulog na ba si Cathy? Oo, bakit Tino? 1 linggo na siya rito. Hindi ba natin sasabihin kina Trixie ang kanyang pagdating? Kinausap ko na siya tungkol doon. Anong sabi? Wag na lawang daw. Hayaan na lang daw natin na kung saan niya malaman. Galit pa ba siya sa kanyang ate? Sabi niya wala na sa kanya lahat. Ayaw lang niyang makagulo pa sa kanila. Gusto ko lang naman magkaayos silang magkapatid. Alam mo, Tino, malakas ang kutob ko na mangyayari din yun. Pero ngayon, hayaan na lang muna natin ang gusto ng ating bunso. Talaga? Nagbago na si Trixie? Oo, Randy. Alam mo, mga 2 weeks ko na rin napapansin ang pagbabagong yun Inaasikaso na niya ngayon ang bahay at ang pagkain namin. Hindi na rin siya bungangera. Buti naman. After 5 years na pagsasama niyo, nagbago rin siya. Salamat, oo. Teka, Oh. baka naman yun ang New Year's resolution niya. Ikaw talaga, Sa bagay, pwede, no? Oo, pwede. At saka hindi biro yun, Ronald. May mga taong nagbabago dahil sa New Year's resolution. Kung ano pa man yun, natutuwa ako sa ginagawa niyo ngayon. Alam mo, kung hindi pa siya nagbago, Oh. medyo naglalaro na sa isip kong hiwalayan siya. Kasi, pagod na ako sa pangit niyang ugali noon. Kasi nga pare, insecure siya dahil malaki ang kasalanan niya. Dumating na pala si Cathy. After 5 years, umuwi rin siya. Salamat po, Diyos ko. Binibigyan mo po ako ng pagkakataon para makahingi ng tawad sa kapatid ko. Tatawagan ko si Inay. Sasabihin ko pupunta ako sa kanila para magkita kami ni Cathy. Sana sagutin ni Inay. Hello? Trixie? Napatawag ka? Opo, Inay. Kasi nabalitaan ko, dumating si Cathy. Ay, oo. Pasensya na ha. Gusto kasi niya, kusa mo na lang malaman ang lahat. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. 2 linggo na siya dito Naintindihan ko po. Pupunta po ako dyan, Nay, para magkita kami. Sige. Sige, anak. Sasabihin ko sa kapatid mo. Sige po. Bye. Sumasakit na naman. Kaya tinapos ko yung pag-uusap namin ng Inay dahil ayokong mahalata niya ang nararamdaman ko. Talaga po
po, Inay. Si ate mismo ang nagsabing pupunta siya dito para magkita kami. Oo. Ayun nga ang dahilan. Kaya niya ako tinawagan eh. Gusto ko na rin po siya makita, Nay. Ngayon ako lalong naniniwala. Nalimot mo na nga lahat. Totoo po yun, Inay. At sana nga, magkaayos na po kami ni ate. Anong pag-uusapan natin, ha, Trixie? Gusto ko sana humingi ng tawad sa iyo, Ronald. Sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Trixie? Marami ako naging kasalanan sa iyo. Nilasing kita. Tinukso. Para magkahiwalay kayo ni Kathy. Pinapaniwala rin kitang buntis ako para makasalan mo ko. Trixie? Pero nalaman mo rin ang panluloko ko nung kasal na tayo. At dahil sa insecurities ko, hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Ronald, sana patawarin mo ko. Nangyari na lahat. Sana makagawa ako ng paraan para maging maligaya ka muli. Kayo, ni Kathy. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Dahil kayo ang tunay na nagmamahalan. Gusto kong makabawi sa mga kasalanan ko sa inyo ng kapatid ko. Matagal na niya akong tinanggihan, Trixie. At kasal na rin tayo. Ronald, may ipagtatapat ako. Makinig ka. Kathy, kapatid ko. Ate Trixie. Masaya ako. Nagkita tayo muli. Sana patawarin mo ko dahil napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Inagaw ko sa iyo ang first love mo. Ang tanging lalaking minahal mo. Aaminin ko. Sobra akong nasaktan sa nangyari, ate. Pero totoo ngang walang sugat na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Tinulungan niya ako, ate, para matanggap ang lahat ng maluwag sa aking damdamin. Ibinuhos ko ang pansin ko sa trabaho. At ngayon, may maganda na akong pwesto sa isang pabrika ng mga gamot sa Japan. Natutuwa ako sa iyong tagumpay. Aray, sakit na naman. Ate, bakit? Ah. Ano nangyayari sa'yo? Wala, Kathy. Walang ano man ito. Hawak-hawak mo yung dibdib mo. Ate, sabihin mo. May sakit ka ba? Kasi... Umiiyak ka. Kung ganun, may sakit ka nga. Anong sakit mo, ate? Please, huwag mo nang itago pa yun. Siguro kaya nangyari sa akin ito dahil na rin sa mga kasalanan ko. May breast cancer ako. At may taning na ang aking buhay. Ate, dadaling ka namin sa ospital. Trixie, anak. Bakit?
Hindi mo sinabi sa amin kagad. Ang tungkol sa sakit mo, anak. Tay, ayaw ko kasing bigyan pa kayo ng problema. Nay, Itay, patawad. Muntik nang masira ang pamilya natin dahil sa pagiging makasarili ko. Matagal ka na namin napatawad, anak. Totoong sinabi ng nanay mo. At yun ay dahil mahal ka namin. Ate, tinawagan ko na si Kuya Ronald para magpunta dito sa ospital. Maraming salamat, kapatid ko. Napakabuti mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo pa rin ako. At ipinagkamot. Mahal kita, ate. Kaya ko ito ginawa. Kasi babaunin ko sa aking paglisan ang pagmamahal niyong lahat. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Oo, anak, gagaling ka pa. Makakasama ka pa namin, ate. Nailibing na si Trixie, Belen. Kati. Kahit may pagkakamaling nagawa ang ating panganay, na muntik na ikasira ng ating pamilya, mahal ko pa rin siya, Tito. Ganun din naman ako. Dahil anak natin siya. Pero kahit wala na si ate, alam kong maligaya siya. Dahil naiayos niya ang kanyang pagkakamali. Nagkapatawaran kaming dalawa. Nalaman ko kinainay na alis ka na bukas. Oo, Kuya Ronald. Kathy, Kuya pa rin ang itatawag ko sa'yo. Kahit na wala na si ate. Papalikan ko ng trabaho ko sa ibang bansa. alam kong napakaaga pa pero kailangan sabihin ko ito sa iyo. Dahil nag-aalala ko na kapag hindi ko ito nasabi sa iyo, ay baka hindi na. Tuluyan ko lang hindi masabi. Kasi wala nagbabago sa damdamin ko sa iyo. Sana may pagkakataon pa para sa akin. Para sa ating dalawa. Naniniwala ako na habang may buhay ang tao, ay may pag-asa. Kathy. Pero kailangan pa rin ibigay natin ang huling respeto para kay ate. Dahil sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin siya. Kung mahihintay mo sanang pagbabalik ko. Oo, Kathy. Susundin ko ang gusto mo. Ihintayin kita. Laging may magandang bukas para sa pusong mapagpatawad sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles,
Rosana Villegas, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.